Bayan, bago tayo tumungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa Department of Justice. Kasama natin ngayon si Yusek Marge. Yusek Marge, good afternoon. Good afternoon. May nilunsad po na serye ng training para sa mga prosecutor. Can you give us more details about this? Yes, Joshua, bilang bahagi ng mandato ng isang bagong Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para palakasin ang criminal justice system, pinangunahan ng DOJ ang 3 malawakang training programs na huhubog at magpapalawak sa kaalaman at kakayahan ng mga prosecutors. Una, ang Second Comprehensive Prosecutors Assimilation o COMPAS training para sa mga bagong piskal. Pangalawa, ang specialized course on the prosecution of terrorism and terrorism financing cases at ang specialized course on international humanitarian law. Nakinabang sa proyektong ito ang mga bagong talagang prosecution attorneys at assistant state prosecutors na sumasailalim sa masinsinang pagsasanay sa trial advocacy, witness management, tamang paggawa ng resolusyon, international humanitarian law at marami pang ibang pangako si Justice Secretary Jesus Crispin C. Remulla na patuloy na magsasagawa ng mga proyektong gaya nito ang DOJ para masigurong mabibigyan ang bawat Pilipino ng real justice for all. Tungkol naman po sa pagpapalakas ng kampanya laban sa human trafficking, ano pa po yung mga hakbang na inilatag ng DOJ tungkol dito? Joshua, pinangunahan ng DOJ sa pamamagitan ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang isang pulong kasama ang mga leader ng bansang Madagascar noong May 30, 2025 sa Justice Hall ng DOJ sa Maynila. Layo nitong pagtibayin ang ugnayan ng Pilipinas at Madagascar para mas mapangalagaan ang kapakanan ng mga OFWs. Mainit na sinalubong ni IACAT Executive Director Hannah Lizette Manalili ang mga leaders ng Madagascar. Inalatag ng DOJ ang mga ginagawa ng pamahalaan para labanan ang human trafficking. Kasama na rin ang mahalagang papel na ginagampanan ng National Coordination Center Against Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Child Sexual Abuse or Exploitation Materials. Muling binigyang diin ng pamahalaan na isa sa mga pangunahing plataporma ng bagong Pilipinas at ng Real Justice for All ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla ay ang tiyakin ng maayos at ligtas ang kalagayan ng ating mga OFWs sa anumang panig ng mundo. Maraming salamat, Yusek Marge, sa mga ibinahagi mo sa aming update mula sa Department of Justice. You're welcome, Joshua.